So, sabi ng isang sender, Ma'am, maaano din ba ang isang babae kahit siya lang mag-isa? Sige, sasagutin natin ang iyong katanungan. Pasensya na kung minsan natatawa at hindi ko mapigilan. Talagang matawa sa inyong mga question. May mga babae talaga na mahilig magsariling sikap. Yung yung hardworking ba, ganon. Pero, hindi lahat Hindi lahat ganon. May mga kapanahunan din. Lalo na kapag parating na ang kanilang dalaw. Lalo na kapag single ba, ganon. May kalaunan din na naghahanap ng alam nyo na yun Siguro 1 to 10, mga 4% yung mga babae na gumagawa magsariling sikap, yung hardworking ba, ganon. Para maipalabas nila yung tunay na kaginhawan ba, ganon. Diba, lalo na yung mga OFW na nag-iisa na lang sa buhay, lalo na kapag malayo yung kanilang partner, diba? Siyempre, kailangan din nila yon. Kesa naman gawin nila sa iba, kesa naman makagawa sila ng maling gawain, diba? Kesa naman na magkasala sila, okay na lang yung ginagawa nilang hardworking, Siyempre, para hindi sila magkasala, so gagamitin na lang nila yung makapangyarihan nilang kamay. Alam mo, kabayan, lalo na kapag malayo sa buhay, lalo na kung nag-iisa si Inday na matagal nang walang kasama, hindi talaga maiwasan yon. Pero, hindi naman gabi-gabi, oras-oras na ginagawa nila yon. Pag naisipan lang ba, tuwing parating yung dalaw or pagkatapos ng dalaw. Siyempre, pag ganon, maghahanap talaga yan. Gagawin niya talaga, ipapalabas niya talaga yung tunay na kapangyarihan niya. Ganon yon. Pero merong mga babae na hindi talaga ginagawa yung ganyan. Kasi merong mga babaeng conservative, yung hindi man lang pumasok sa isipan nila. Kagaya ko na lang, hindi talaga ako niyan marunong. Hindi talaga. Kaya yung pakiramdam ko na lang ay palagi na lang sumasakit yung tiyan ko. Alam nyo na yon, doon sa may babasang tiyan ko, ang sakit-sakit. Kasi nga, hindi talaga ako marunong at hindi nagsisikin sa isipan ko. Kahit na nakakaramdam, hindi talaga ako marunong. Nagpapakatotoo ako dito Kasi, parang nakontento na rin ako Nasanay na ako na nasanay na ako na walang asawa, nasanay na ako na walang jowa, ganon. Siyempre, sa tagal ba naman at laging busy sa trabaho, diba? Tapos, pagkatapos ko ng trabaho, marami akong gumagawa ako ng mga content. Kaya hindi siya madalas na magsisikin sa aking isipan yung mga ganyang gawain. Yung mga ganyang tao, yan yung mga konserbatibo na gusto nila, tumanda na lang sila na walang ganyan na walang happiness. Ganun ba? Kasi minsan pag maghanap ka ng happiness, tapos maling tao na naman, diba? Nakakasakit lang. Kaya parang mas pinipili na lang namin na kahit walang happiness, masaya naman ang buhay kasi hindi pa kami iiyak. Alam nyo, sa panahon ng orgasmo, ay nakakapagpalabas yan ng oxytocin sa ating katawan. Kaya naman kung minsan ay kailangan talaga
O ano, gets mo na. At syempre, hindi mawawala doon ang happy hormone na tinatawag. O, di ba? Kapag nakakapagpalabas ka ng oxytocin, ay masaya ka na wawala yung stress mo. Ganon ang pakiramdam. O, di ba? Meron din mga lalaki na nagsasabi, "Babe, baka naman pangpatulog lang." O, aminin nyo, lalo na dyan sa mga LDR. O, huwag yung sabihin na hindi yung ginagawa yan. O, di ba? Tapos pag hindi pa nagpayag yung babae, ito naman ang damot-damot. Isa lang nga eh. Minsan lang nga eh. O, di ba? Lalo na kapag pagod si Inday. Ay, nako. O, ganon. Ayon sa mga eksperto, meron din mga babae na nahihirapan dahil hindi sapat ang kanilang stimulated. Marami talagang dahilan kung bakit nahihirapan iyan. Dahil maraming dahilan kung bakit ganon. Maaring ang kanyang kapareha ay tamad. Naku, pag tamad talaga si kuya, wala talagang happiness na makukuha eh. Lalo na kung yung babae lang yung nag-i-effort tapos siya wala, ay nako, mahihirapan talaga yung babae na magiging masaya na kasama siya. O, di ba? Kaya kailangan dapat pareho kayong masipag para makuha nyo ang sinasabing happy hormones. Kasi, di ba, kapag ganyan, walang maipalabas na oxytocin si Inday. O, kaya kapag kayo sa schedule nyo, dapat galingan mo naman. Huwag ka namang tamarin. Lalo na kung deserve naman ni Inday na maging happy. O, ibigay mo na yun sa kanya. Kasi yun lang naman yung makakapagpasaya sa kanya, o, diba? Yan yun ang simple tips ko sa inyo para maging masaya lalo ang inyong pagsasama. At kung nagustuhan mo ang tips nito, please follow and pa-share naman para mas marami ka pang matutunan.